Nilinaw ng Makabayan Bloc na hindi pro-Marcos o Duterte ang gagawing protesta sa Luneta Park sa Linggo. Ito raw ay pro-people at anti-corruption kasunod ng nabunyag ng mga anomalya sa flood control projects. Bukas din daw ito para sa lahat. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakasama natin si House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ms. Shirley. Maraming salamat po sa inyong paanyaya na pumunta sa programa ninyo. Salamat po sa oras. Kung hindi maiwasan, nabigyan nga ng kulay itong ikinakasang malawakang protesta sa Linggo. Pero paano ninyo sinisuguro na nakatuon lang ito sa katiwalian? Actually, to clarify, yung katiwalian at ito ay tinrack natin, no? Nagtanong tayo sa budget deliberations at sure tayo na lahat ng mga presidente ay sangkot sa korupsyon. Alalahanin po natin ang isang article na nirelease ng PCIJ na nagsabi na ang mga top contractors ngayon, like the Discayas, they have been the top contractors since President Arroyo's time. Ibig sabihin, ang kanilang rise into power, rise into greater capital, rise into ill-gotten wealth, it can be traced to this system na ang namamahala on the top ay mga presidente. No, to clarify, ang gusto nating bitbitin na panawagan ay Marcos singilin, Duterte panagutin, pero kasama din po dito ang mas malawak na call na gusto natin ipapanagot lahat ng mga kurakot. Wala pong makakatakas dito sa ating efforts na pagpapanagot sa kanila. And syempre, yung gusto nating mangyari ay magbago ang sistema. Hindi lang pagpalit ulo, pagpalit sistema. Isa po kayo sa nangunguna sa gagawin ngang kilos protesta on Sunday. May estimate na ho ba kung gaano karami ang lalahok sa protesta at nationwide po ba ito? Yes po, nationwide, marami pong mga local centers din sa iba't ibang mga lupalop ng Pilipinas ang may local actions. Pero kung maaari tayong makapunta sa Luneta, ang ating panawagan ay pumunta po tayo sa Luneta para magparami. So definitely, we will be breaching yung numbers that have gathered so far last week. Sa UP Diliman alone ay mga 5,000 ang mga kabataan at mga guro at mga kawani ang nagkilos protesta laban sa korupsyon na nasa pamumuno ni Marcos Jr. dahil siya ang nagpirma ng budgets 2023, 24, 25, kung saan ang total na flood control projects ay umaabot na sa 1 trillion pesos. Ang hindi makapaniwalang amount na lahat ay either ghost project at substandard in nature. So, ang sa atin, baka makikita tayo ng 10,000, maybe higher. Basta lahat tayo sama-sama ay pakita natin yung mas malaking numero natin laban sa korupsyon at laban syempre sa patuloy na pag-privatize ng sistema natin na ang ending ay hindi nahatid ang mga batayang serbisyong panlipunan sa ating mga mamamayang Pilipino. Dumidiretso sa bulsa ng iilan. Sa gitna po ng mga balita tungkol sa marahas na protesta sa iba't ibang bansa gaya ng Nepal at Indonesia, paano nyo tinitiyak na magiging payapa itong gagawing pagkilos sa Linggo? Meron na po tayong mga orientations na binibigay at syempre ang gusto nating mangyari ay ang presence natin naka-register. Ang ating paa ay nakaplant sa luneta, ang ating boses ay sumisigaw ng panawagan. Wala po tayo at hindi natin gusto ng pagkakaroon ng marahas na pangyayari sa loob ng protesta and more so galing sa ranks ng mga police and militar na naka-red alert po ngayon. And actually yung sa bahagi ng batas kaka-file lang po namin ng legislation na ang gusto nating mangyari mag-repeal ng Marcosian and outdated BP
880 ginagamit para marahas na i-disperse yung mga rallyista daw na walang permit or sumosobra dahil more often than not ginagamit to pang control ng freedom of expression and right to organize. Meron tayong pinasa na tinatawag nating New Public Assembly Bill kung Mhm. saan prior notification ang framework at hindi permit. Kasi hindi natin kailangang permit para magsalita. Hindi pribilehiyo ang political expression bagkus ito ay isang karapatan at kalayaan na pinoprotektahan ng konstitusyon. Pero rest assured po, ang ating panawagan sa ating mamamayang Pilipino, gusto natin lahat tayo naroon para ipahayag ang ating mga hinaing, no, Mhm. laban sa hindi lang sa korupsyon ngayon, pero yung korupsyon noon, ill-gotten wealth ng Marcos family, yung kanyang kulturang binuo na ineldific lifestyle na gustong i-emulate ng mga politicians ngayon, kailangan silang managot at singilin natin sila doon. Mhm. But to do so in a manner na hindi magkakaroon ng violent dispersals or violence laban sa mga protesters at the end of the day. Mhm. Kung gaano ho ba karami ang inaasahang dadalo po sa darating na linggo at kumusta rin ang inyong paghahanda? Paano ba ang magiging flow ng programa? May mga speakers tayo coming from different sectors. Meron pong magsasalita galing sa church, galing sa mga magsasaka, sa mga manggagawa, kababaihan, kung paano sila naapektuhan ng korupsyon. No? Meron din tayong mga instructions kung paano orderly and in an organized manner natin maidadaos ang protesta. Dapat magdala ng payong, magdala ng pamalit ng damit, baka umulan, at dalhin natin siyempre yung panawagan natin, yung gusto nating sabihin via placard, no? Magdala tayo ng ating sari-sariling mga gimmick, no? Kung saan ay clearly nating ipapahayag kung ano ang hinaing natin at ano ang panawagan natin sa gobyerno. So, meron naman pong mga iilan na magdadala ng extra, pwede naman pong makigamit at makihiram. Pero ang panawagan din po natin, no, and bahagi ito ng pagiging organisado natin, no, yung handa ng inyong panawagan, ito po ang bitbit natin. Ito po ang sinasabing metaphorically, sandata natin yung ating panawagan, yung kampanya laban sa korupsyon. Mhm. May paalala pa ho ba kayo para doon sa mga gustong makilahok sa darating na linggo? Ang pinakakailangang bitbitin ay sarili. Bitbitin natin yung ating mga pamilya, mga kaibigan, at syempre mag-ingat din tayo, no, na nakikita natin yung isa't isa, we can practice the buddy system, and vigilant naman tayo, may mga paralegals pong mga makakapwesto. Pero pagka may interested naman pong lawyers na sumama, ay welcome na welcome para po patuloy na mabantayan din natin yung mga hanay natin. But of course, again, kung kayo galit sa kurakot, whether supporter ka ni Marcos, supporter ka ni Duterte, supporter ka ng mga kung anong politiko, kailangan makinig po tayo sa mga magsasalita. Makita natin na wala pong nakakatakas sa sistema na 'to dahil bulok ang sistema. Kaya kailangan pong mangyari, magbago ang sistema at ang gagawa po nito ay pressure from organized groups gaya natin na kayang ipagpanawagan at hindi titigil sa pagpanawagan hangga't makita natin yung pagbabago na ito. So, planuhin po natin 'yan ng sama-sama hindi lang sa September 21, pero sa susunod na mga araw kung saan hindi tayo titigil sa pagprotesta, hindi po tayo titigil sa pagsasalita laban sa korapsyon. At dahil nga po sa isyong ito nagkaroon ng change of leadership sa Kamara, ano ang opinyon ng Makabayan Bloc dito? At sa inyong pananaw, ay makakatulong nga ba ito matapos madawit nga ang ilang kongresista sa anomalya? Well, ang change of leadership ay hindi indicative of a change in system. Actually, ang basa natin, no, ay sintomas ito ng lumalalang infighting in the Marcos ruling clique.
kung saan merong mga smaller blocks na nagko-compete for power at nakikita natin ngayon yung ongoing struggle nito. In fact, ito nga yung reason possibly kung bakit nasiwalat yung buong korupsyon na scandal, whereas na mga kaya kaya ng mga iba't ibang mga nasa kapangyarihan na hindi 'to isiwalat. Pero dahil hindi masaya sa arrangement of power blocks, ay ito ang open threats nila para i-rearrange siyempre according sa naaayon ng nasa pinakatuktok, which is si President Marcos Jr. Sa atin 'no, nangyari 'tong leadership change dahil napuwersa ang kanilang kamay, dahil hindi na matigil yung parami ng galit sa korapsyon at kailangan mukhang may shift, mukhang may pagbabago. Pero alalahanin natin na up until now 'no, yung, trilyones in corruption hindi pa natin natutukoy kung sino ang may, lahat ng may pakana nito 'no. Slowly pa lang natin nailalabas, ang pinaka-hottest nga na lumabas is dun sa Senate Blue Ribbon hearing kahapon 'no, nai-reveal na ang 600 million pesos worth of flood control projects, ay naipasok through unprogrammed appropriations. Finlag na po 'to ng Makabayan Block noong 2023 pa na may unprecedented and exponential rise in unprogrammed appropriations. Ito ang ibig sabihin 'no, yung mga dating bahagi ng budget na normally lalagyan ng budget, ilalaan nila sa unprogrammed, nasa waitlist kumbaga kung may nakuhang additional income saka lang popondohan, Mhm. para mag-make way for insertions 'no, congressional insertions na ang end of the day ang magki-kickback, ang magbe-benefit, politicians, DPWH officials, district engineers, etc. At yun yung unahin na may sure na budget. So sa atin 'no, unprogrammed appropriations na chine-check ng DBM, is a form of presidential pork. And in this way 'no, nagkakaroon ng, bigayan sa loob ng sistema na ang pinaka-nakakabenepisyo mga politicians, political dynasties, those that have in monopolies of power. Mhm. So, the system is still here 'no, and slowly pa lang natin silang na na-unravel. So, Mhm. kailangan po nating umantabay, kailangan nating magbantay at siyempre, hindi po tumigil sa pagbigay ng atensyon, pagbuhos ng indignation tungkol sa issue na ito. Mhm. Isingit ko na rin kong yung pagharap ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberation sa Kamara noong Martes kung saan nga isa sa naging highlight ang tanong niya kung kamag-anak nyo si Kong Zaldico. Ano ho ang naging reaksyon nyo rito at sa mabilis din na pag-aproba ng House panel sa budget ng OVP? Unang-una 'no, out of order po yung question, Mhm. pero wala naman po akong tinatago. Madali po na sagutin ko na hindi ko po kaano-ano si Representative Zaldico. Taga Malabon po ako, ang mga magulang ko taga Cebu, malayo sa bituka ni Representative Zaldico. Nakita natin 'to na diversionary tactic, paraan para, ilihis ang usapin doon sa paano ba sine-spend ng OVP yung budget niya, 'no? Kasi yun ang nakasalang sa hearing na 'to, and rather than directly answer these questions, pinapaikot-ikot po yung mga sagot or, bina-block po yung pagsagot. So, Mhm. kami po sa Makabayan Block were aggrieved, pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Actually, kami lang po sa Office of the President ay nag-object sa pag-e-extend ng parliamentary courtesy sa kanila dahil gusto natin in these extraordinary times na maraming tanong tungkol sa paggasta ng gobyerno, wala pong room for courtesy. Dapat lahat ng parts na 'to isisiwalat at, um, i i-examine. And sa Mhm. OVP kami lang din po ni Representative Tino ng Makabayan Block ang nagtanong, 'no. So ang tanong natin in relation sa paano ba nagasta ni OVP yung budget niya, na ang nakuha nga nating findings dalawa po siguro yung important. Number one, 34% pa lang yung utilization rate nila. Ibig sabihin, dapat sa dulong ng taon 100% na yung utilization rate para masabi mong nasulit mo yung budget. Pero right now, 3/4 na ng taon, 34% pa lang ang nagagamit nila.
Ibig sabihin, hindi po efficient yung paggamit ng budget. At the end of the year, baka mabilis nilang magamit lahat ng budget or may budget silang hindi magagamit na sana napunta na lang sa ibang ahensya. Kaya po tayo nagtatanong dahil kailangan nating makuha yung mga detalye na ito. And ikalawa po, nakita natin na yung paggasta para sa kanyang staff and security for trips that could be personal, not all of them daw kasi ay official, ay ginamit from the OVP funds. So, para sa atin, ang funds na to ay para sa representation and functions ng OVP. We have to highlight kapag hindi po to the maximum or most effective or comprehensive way nagagamit pong mga to. Kaya po ginagawa ang budget hearings at unfortunately hindi po nagawa sa Office of the President dahil inextendan po ng parliamentary courtesy. Pero gusto pa rin natin magtanong, gagawin po natin to sa susunod na linggo. But with this po ay mabilis din naman na aprubahan ng House panel. Ng House panel po yung budget ng OVP. May aksyon pa ho ba kayong gagawin? Ang meron na lang po ay siyempre magpatuloy sa plenary debates. Sa plenary debates po though, hindi na po head of agency ang kaharap namin. Ang tatanungin na po namin is yung sponsor ng budget. Po, yes po, which is in this case, I think would be Vice Chair Representative Alvarez. Medyo mas limited na yung matatanong natin and syempre yung scope ng knowledge kasi po sponsor na siya. Hindi yung mismong nag-spend ng budget as per. Alright. Nagkaroon lamang po tayo ng konting problema sa ating komunikasyon. But then again, marami pong salamat sa inyong oras, Kabataan Party List Representative Rene Co.